Guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda CR-V 1.5 VX Turbo CVT Canyon River Blue Metallic. Guys, ito yung middle variant ng ating Honda CR-V. The same time, ito ang 6th generation Honda CR-V natin. So, kanyang price is 2,280,000 pesos. Tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. So dito tayo sa front portion ng ating all new Honda CR-V. Nakaano na tayo, LED headlights with daytime running lights, LED fog lamps. And maganda pala sa ating fog lamps, guys, yung garnish niya may extension siya hanggang dito sa sa lower front bumper. Mas siya, mas nag-signify siya na mas premium ang ating front design na bumper. Ayan. Then, nakaano tayo, glossy black na front grille. Then, ang napansin ko sa Honda emblem ng all new CR-V, meron siyang case protector. So, siya pa lang ang unit na naka-protector yung emblem. Kasi dun sa ibang units natin, open yung emblem. Yun. Tsaka malaki ang emblem ng all new CR-V compare sa mga sizes ng emblem ng other units natin. Then sa lower front bumper natin, naka tayo, diamond shape na matte black. So pakita ko lang ulit yung front portion. Yan. So pag nakita nyo in person yung all new CR-V, mas na siya, mas malaki na siya tingnan compared dun sa previous model. Yan. Tapos dito naman sa upper portion, glossy black ang natin, ang accent. Yan. Hanggang doon sa kabila. So nasa taas siya ng headlights. Yan. Regarding naman sa engine, 1.5 turbo CVT or 7-speed automatic with 188 horsepower and 240 Newton meters of torque. So powerful ng engine natin, yet fuel efficient. Kasi pag inopen natin or in-start natin yung makina, hindi naman naka-activate agad yung turbo niyan eh. So mag-activate lang yung turbo niyan pag nag-hit ka ng 2,000 RPM. Yan. So ideal gas consumption nito, nag-range siya mga 8 to 14 kilometers city driving. Highway pwede siyang umabot ng 14 kilometers and up. Pero syempre depende pa rin yon sa load capacity mo at sa driving habit mo. Yan. So pakita ko naman yung passenger side. Yan. Nagmukha na siya talagang for me, nagmukha na siyang SUV din na totally talaga na bigger size compared dun sa mga previous model ng ating Honda CR-V. Yan. So dito naman tayo sa front wheel. So naka 18-inch silver alloy wheels tayo. Then naka ventilated disc ang ating front brakes. Front suspension is MacPherson strut. Yan. Ground clearance is 208 millimeters. Then, ang ating side mirror is door integrated. So, normally, mga units natin sa Honda, door integrated na. So, iwas blind spot siya. Same time, body color, ang ating side mirror cover. Then, dito na yung side turning lights niya. So, mas mataas na siya. So, pag gabi, magsisignal ka, mas visible ka sa daan. Then, meron ka na ring lane watch camera, guys. Yan. So, ang purpose nito is every time na mag-right turn ka, sa head unit ka na lang titingin. The same time, meron pa siyang isa pang camera. So, ito, ang function nito is for the 360 camera. So, pag mag-reverse ka, meron na siyang 360 view. Yan. So, yun yung additional feature ng ating all-new CR-V. Door handles is body color. Same time, smart entry na rin siya. Dito naman tayo sa likod. So naka-solid disc. Then the same time ang ating rear suspension is multi-link. Yan.
Then, ang ating top naman, so meron tayong stainless color na roof rail. So pwede mo siyang kapitan ng roof rack. Then, body color ang ating shark fin antenna. Then dito naman sa likod, so pakita ko lang uli buong likod niya. Ayan. Makikita nyo talaga siya in person na maganda. Sobra. So parang gusto mo siyang bilhin agad. Yun. Hindi ko sinasabi kasi taga Honda ako, pero yun yung naging impression sa akin ng all new CR-V nung nakita ko siya nung nilaunch siya dito sa Philippines. Yan. Then meron tayong tailgate spoiler which is matte black. Yan. Then meron na rin tayong third brake lamp. Then ang ating tail lights is LED na. So ang napansin ko sa tail lights ng CR-V, even though sa mga first generation, naka vertical. Yan. Tsaka in fairness, malaki malaki ang tail lights. Ang tail lights ng Honda CR-V kasi napansin ko din sa ibang brand, yung mga SUV nila medyo maliit ang tail lights. So may factor kasi ito lalo na paggabi, pag magpepreno kayo or pag naka-headlight na kayo, naka-on na yung likod, mas visible kayo sa daan. Yun. Tapos dito naman tayo sa lower rear bumper. So dito guys, meron na tayo 4i backup sensor na built-in. 3 and 4. Meron na rin siyang reverse camera. Yan. Tapos meron siyang tailpipe finisher para sa muffler. Yan. Tapos guys, equipped na rin nga pala to ng Honda Sensing. So power tailgate na ang ating pinto sa likod. Then if ever na naka-fold yung third row seats, yung sandalan niya, meron tayong 581 liters of cargo space. Yan. Tapos meron tayong ditong board para at least mag-flat yung surface just in case na 5 passengers below and meron kayong mga extra luggages. Yan. Tsaka mga bags or bike, na folding bike, yon. Then, nabababa rin naman tong board. So, hindi siya naka-elevate. So, may purpose din naman yan kung sakali. Then, pag nakaangat yung ating third row seats, meron tayong 150 liters naman na cargo space. Yan. Para at least ma-visualize nyo lang kung ang natin cargo space just in case sa 7-seaters. Yan. Tapos meron tayo dito sa likod na power outlet dito sa may left side. Then ang ating ceiling is light gray. Yan. Then meron na rin siyang front airbags, side airbags, and side curtain airbags. So kumbaga wrap around na ang ating airbag sa ating unit. Then meron tayong aircon vent sa third row which is nasa upper right and upper left. Yan. Ang spare tire nito is located sa ilalim ng third row seats. Alloy wheel na rin ang ating spare tire. Yan. Pati yung tools nandun na rin. So meron din tayong buttons dito sa tailgate which is ito, yung gusto mo siyang i-lock lang. Then ito, ang purpose nito, yung walk away door lock. So pag nagmamadali ka, press mo to, then eventually maglalak na yung unit. Ayan. Pero ito rin naman, may walk away door lock din naman siya sakali. Ayan. Tapos ang ating fuel tank capacity is 57 liters. So unleaded, ang minimum octane niya is 91. Pag gusto niyo mag higher octane, like kung ano yung sinasabi ko sa mga previous vlogs ko, kailangan consistent ang octane natin. Kung magpe-premium kayo, kailangan premium all the way. Ayun. So pakita ko naman ang second row. So sa second row naman guys, meron siyang urethane texture. Then eventually, pag naka all-wheel drive ka, ang accent mo sa gilid is glossy black. At the same time, meron kang wood
wood panel accent. Yan. So isa yan sa mga factor kung madi-distinguish mo kung naka 4x2 ka or 4x4. Kasi ang 4x2 and 4x4 almost the same ang features. Ang difference lang, naka all-wheel drive yung 4x4 and ano siya, walang 360 view ang ano natin, ang 4x2. Yan. Tapos meron siyang ano, leather texture na meron siyang gray stitches. Yan. Then ang texture ng ating seats is leather na, full genuine leather. Yan. Then meron tayong aircon vent sa middle section, tapos meron siyang ano, two charging ports. Yan. Then ang ating dome light, normally touch na rin siya. Ayan, LED na rin. So same goes with the other side. Then yun nga, na-mention ko na rin, smart entry na rin to guys. So ang pag-lock ng unit is tap mo lang to. Ayan, so tutunog and iilaw yung sa side mirror, tail light and headlights. So nakalock na yan. So para ma-check natin kung nakalock na, dito natin siya i-check. Kasi ang pag-unlock ng unit, ilalagay mo na yung kamay mo sa door handle. Like this. Kasi yung smart key is nandito sa aking pocket. Then nasa certain distance naman ako na ng CRV. So ilalagay ko na yung kamay ko sa door handle. Yan. So mag-unlock na siya. Yan. Pero safe naman siya guys. So kung nasang side day smart key, doon lang siya magpa-function. Then, dito naman tayo sa sides ng driver portion. So, nandito yung buttons natin, like yung power folding side mirrors. So, power folding side mirrors. Adjustment ng side mirrors. Ito yung kanyang knob, central door lock. Power windows. Then, sa seats naman, naka-power seats na tayo. Then, naka-power seats na rin yung ano, yung passenger side. So, premium design yan ng Honda. So, upo muna tayo guys. Ayan. Saka ko lang siya guys ha. Yeah. Ayan. Tapos meron tayong Honda emblem na welcome sign sa panel pag sinara na natin yung unit. Then, full digital panel ang ating ano, ang ating instrument panel. Then, steering wheel, leather cover na siya. Yan, with gray, dark gray stitches. Then, audio control. Then, for the Honda Sensing and Adaptive Cruise Control. Yan, so, actually, may, may resemblance or may portion na magkamukha talagang steering wheel ng CR-V tsaka ng Honda Civic. Ayan. Tsaka HR-V, almost the same ang design. Then, meron tayong paddle shifters, plus and minus sign. So, hanggang 7 gears tayo. So, pag gusto nyo mas sporty or adventurous yung pag-drive nyo, pwede kayong mag-gear up and gear down. Ayan. So, may gear indicator naman siya sa panel. Makikita mo naman kung anong gear na kayo. Then, ano na siya? Push start button. Yan. Tapos meron din tayong buttons dito sa portion na to. So normally sa ilaw, then vehicle stability assistance sa tailgate. Then ang maganda sa all new CR-V natin guys. Ayan. So zinom ko muna. Ang kanyang style ng aircon ventilation is same sa Honda Civic. So honeycomb pattern na rin siya. So yun nga, it's more on parang classic, the same time futuristic ang kanyang style. Combination of both. Then wooden accent na nasa dashboard with glossy black finish. So yun yung isa sa mga magagandang features ng dashboard. So buhay na buhay ang natin, ang design. At the same time, touchscreen audio unit with Apple CarPlay and Android Auto ready. Wireless na siya. So naka-mount siya guys.
Ayan. So normally naman pag mga SUV naka-mount talaga yung mga head units nila. Ayan. So try ko lang start guys. Wala namang walk-in for the meantime. So mabilis lang para at least makita nyo lang yung panel. Ayan. Ayan, full digital na. Ayan. So ito yung pakita ko lang ulit, full digital panel na siya. Then, ito yung welcome display ng ating audio unit. Tap mo lang siya. Tapos, ito yung mga options. Then, for the aircon, sa gitna yung on-off. Then, ito yung ano niya, thermostat. Ayan. Then, ito yung fan. Tapos, dual zone air conditioning siya. So, ibig sabihin, pwedeng adjust ni passenger yung yung temperature ng aircon vent niya sa side niya. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan, pwede mong i-up or i-down yung temperature mo. Depende yan kung ano ang preferred mong temperature. So meron din tayong button dito for the rear aircon. Ayan. Tapos meron tayong USB port for the mirroring. Then charging din. Pero hindi sila magka-size guys. Ito yung normal USB port. Ito type C. Then meron tayong power outlet. Ayan. Wireless charger port. Then sa transmission natin guys, meron tayong icon button. Hill descent control. So ang function ng hill descent control is pag sobrang downhill or matarik ang bababaan natin, i-on natin siya para at least yung hindi ka nagagamit ng brakes at mabagal ang ikot ng gulong. Kumbaga para ka naka-engine brake pag pababa ka. Then eventually, pag na-sense ni CRV na bumalik ka na sa flat terrain, automatic magde-deactivate. Ayan. Then electronic park brake. As I always say, gagamitin lang natin siya pag magpapark tayo na matagal or off na natin yung engine. So ang pag-activate is parang normal handbrake, pull up, or pag gusto mo ng release, pull down. Ayan. So i-activate ko lang ulit. Ayan. So ang brake hold naman, pag stop and go ka sa traffic, ito magiging handbrake mo. Ayan. So meron siyang two types para i-disengage, is either manual off or apakan mo lang, or pwede mo siyang standby na naka-on yung brake hold. Pero maganda yung traffic condition mo is slow moving para at least hindi mangalay yung paa mo. Yan. So pag naka-standby ang brake hold, pag inapakan mo yung gas pedal, automatic aandar ka na. Pero every time na magpo-full stop ka, automatic mag-activate yung brake hold. So yun nga, ideal siya gamitin pag slow moving para at least hindi ka na masyadong mangangalay yung paa. At the same time, naka-automatic full stop ka na agad just in case na hihinto ka sa daan. Ayun. Tapos transmission natin guys, meron tayong park, reverse, neutral, drive, and sports mode. So meron na rin tayong indicator dito na light indicator kung anong gear tayo. Pero normally naman dito sa panel meron na siyang gear indicator din. Ayan, kung mapapansin nyo, yan na, may letter P. Ayan. Then yun nga, equipped na rin nga pala to guys ng Honda Sensing. So additional safety feature siya na which is pinopromote ni Honda. Hopefully sa mga susunod na taon, lahat ng units ng Honda naka Honda Sensing na. Para mas may peace of mind and assistance tayo every time na magdadrive tayo. Ayan. So malaking factor yung Honda Sensing. The same time, si CRV pa lang ang merong Honda Connect. So ang Honda Connect guys, app siya or application siya sa phone which is ino-notify ka niya pag mga pag due for PMS ka na, unit location, pwede mo siyang malocate. Then the same time pwede mong start remote engine start
yung sasakyan using your phone. Yan. Kumbaga nasa ano na rin, nasa phone na yung access mo. Sa phone mo pwede mo lock and unlock. So meron naman siyang guide para just in case may mga gusto ko pa malaman. Ayun. So ang ano namin, bago natin i-release ang unit, pag CRV ang inavail mo, kailangan naka ano na siya, naka pair na yung Honda Connect or naka-activate na. Ayan. So isa sa mga magandang feature yan. So it's more on convenient side para sa client. Then sa center console natin, meron tayong 2 cup holders. Then armrest na malaki, which is parang nasa Civic. Then leather na ang texture. Console box. Ayan. Glove box dito na rin. Ayan. So yung na-mention ko nga, glove box very important din yan. Ang maganda nakalagay dyan is yung warranty booklet. Pag magpapa-PMS kayo, owner's manual, copy ng ORCR na hindi expired, and yung insurance policy. Pero normally kasi ngayon ang insurance policy ano na soft copy na. Yan, para at least wala na masyadong hindi nakakain ng space sa glove box. Ayun. Then dito sa taas naman, ayan. So sa map light natin, LED na rin. Ayan. Tapos meron tayong lagay na shades. Then meron tayong visor. Then meron na tayong vanity mirror na may ilaw na rin. Ayan. Same goes sa passenger side. Ayan. May ilaw din. Tsaka vanity mirror. Ayan. So guys, yun lang. Off ko muna yung engine. Ayan. Off ko muna yung aircon. Then off ko yung engine. So pag i-off natin yung engine guys, hindi na natin kailangan apakan yung brake. Pero pag i-start natin yung sasakyan, kailangan apakan muna natin yung brake bago natin start para mag-on yung engine. Tapos, just in case guys, you have any concerns regarding low down payments, cash discounts, parts, or even service appointment, don't hesitate to call or text 0906-386-8937. Or you can visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City. And look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City. Looking forward to meet you here guys and render my services to you. And kindly subscribe na rin sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na videos. Yun lang guys. Thank you and God bless.